Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila ata dumistansya itong kandidatong artista ni Digong na si Philip Salvador sa polisiya at gawain noon ng kanyang among si Digong Duterte. Bakit ganito ang kanyang sagot at hindi ata naaayon sa polisiya at paniniwala ni Duterte sa pagsugpo sa iligal na druga? Nakapag-isip-isip na ba itong si Philip Salvador na dumistansya sa layunin ni Duterte? Dahil sa kabilat kanan nitong batikos lalo na sa sinasagawang quadcom ng Kamara, na kung saan ang pinupuntirya ay ang malagim na nangyayaring patayan sa drug war ni Digong. Umiiwas ba ito para hindi maapektuhan ang pangangampanya bilang senador? Anyway, panoorin po natin ang sinabi ni Philip Salvador sa kanyang plataporma na kung saan kontra sa layunin ni Digong. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan, kung di man mawala lahat, ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parehab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Hi sir, good afternoon po. You mentioned sir yung platform on peace and order and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Sa ngayon ho, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko ho sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya ng sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang kanyang plataporma. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Halatang-halatang, dumidistansya, itong si Philip Salvador kay Digong Duterte, dahil ang layo ng kanyang plataporma sa layunin ni Digong noong presidente pa ito. Ito po, panoorin po natin ang nakaraang pang-interview kay Digong na kung saan tutol si Digong ilagay ang mga drug addict sa rehabilitation facility. We are nearing now the 800 mark, 800,000. By the year ends, I would have about also 1 million. So I have 4 million drug addicts. Do you think that's an easy number? No. So why not put all the energy into rehabilitation? Where do you find it? Reforming healthcare. Okay. Can we cut this for a while? I'll just have to. Pakihanap yung newspaper kahapon.
He wants to show you the newspaper. Oh, sure, no problem. So you were saying about this facility, sir. What is this about? This is a rehab facility built by somebody. This is what they cried at. You know, Duterte, he should have built rehab houses instead of killing the criminals, the drug lords. You know, this would cost millions. I entered the presidency of the Republic of the Philippines midterm. There is nothing at all left in that budget for this year, which was prepared by my predecessor, which was also prepared the other year to be implemented this year. The implementation does not contain any money. Because nobody, until I became president of this country, nobody realized how widespread, how dimensional it was for us. Yan po ang kanyang dahilan kung bakit hindi na naisip ni Digong noon na maglagay na lang ng mga rehabilitation facility at ilagay na lang lahat ng drug addict doon. Sa totoo lang wala talaga siyang balak na magsayang ng pera para dito at mas minabuti na lang ni Digong na burahin na lang sila dito sa mundo para daw mabawasan lahat ng addict dahil ang paniniwala ni Digong. Nawala na daw pag-asa magbago ang isang lulong na sa pinagbabawal na droga dahil kung tutuusin may kakayahan si Duterte na magpatayo ng rehabilitation facility kung gugustuhin niya. Bilyon-bilyon ba naman ang kanyang mga kinurakot sa ating bansa? Nagdadahilan na lang itong si Digong na kulang ang kanyang pundo noon para magpatayo pa ng ganitong pasilidad. Isipin na lang ninyo ang bilyong-bilyong niyang confidential funds at sigurado mayroon rin siyang kinita sa mga nagsulputang pogo dito sa Pilipinas, imbis na nilaan ni Digong ang mga perang ito para magpatayo ng maraming fasilidad para magpabago ng isang drug addict, bagkus ginamit niya ang kanyang mga pera para burahin at ubusin ang mga ito. Kaya ngayon nahaharap itong sina Duterte sa mga ginawang pagpatay sa kanyang kampanya laban sa droga. Ngayon apektado itong mga kandidatong ni Digong sa pagkasenador at nanganganib na hindi manalo dahil sa masamang imahe ng kanilang amo dahil nang sa mga nangyaring pagpatay noong presidente pa ito. At sa kanilang partisipasyon sa pagpatupad nitong war on drugs ni Digong. Kaya itong si Philip Salvador, nag-iba na ng polisiya at hindi ginaya ang kanyang among si Digong, nagpapasiguro ata. Dahil tila nakita na niya na tagilid ang kanyang imahe at ang kanyang pagtakbo bilang senador kung gagayahin pa niya ang polisiya ni Digong Duterte. Pero magkagayon pa man mahirap pa rin pagkatiwalaan ang mga kaalyado ni Digong at hindi na ba tayo natuto? Sa isang Robin Padilla na niloklok ng tao at heto nagsusuklay lang ng bigote sa Senado at walang nagawang makakabuti sa bayan bagkus ginamit ang Senado para ipagtanggol ang kanyang kaibigan na si Quiboloy. Anyway, matuto na po tayo. Pumili naman tayo ng isang kandidatong karapat-dapat sa pagiging senador, hindi itong walang alam sa kanyang trabaho at mga sunod-sunuran sa mga Duterte. Huwag po tayong pabola sa mga mabubulaklak na salita nila. Yes, tila malayo ang kanyang plataporma sa plataporma ni Digong pero kung ito ay maluklok, sigurado susundin pa rin ito ang utos ng mga Duterte, di ba? Ano nga ang masasabi mo sa mga bumabatikos kay Digong Duterte? Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Wala rin itong pinagkaiba kay Digong, kaya pag-isipan ng mabuti ang iboboto sa Senado mga kabunyog. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.